Hi guys, it's me again, Line Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga subscribers, viewers and followers sa ating FB page Line Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload natin. Sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo, laban lang para sa ekonomiya ng bayan. So ang ating pag-uusapan for this morning ay tungkol po dito sa sinabi ni Kong Laila de Lima patungkol po dito sa hindi pagdalo ng budget deliberation ng OVP nung nakaraang linggo. Ito po ay kakredit natin sa Bombo Radyo. Naniniwala si ML Party List Representative Laila de Lima na kawalan ng paggalang sa Kamara at Konstitusyon ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng OVP. Tiniyak naman ng mambabatas na maghahain ito ng motion para mabawasan ang proposed budget ng OVP sa halip na isulong ang zero budget ng opisina. So pakinggan po natin. Let me say for the record of the House of Representatives, at least restitution of the Republic of the Philippines. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? So, ang sinasabi po ni Kong Laila de Lima na she's disrespecting the Constitution, tama naman po yun. Siyempre, gumawa kayo ng Constitution, dapat igalang, no? Kung hindi nyo po nire-respeto ang Constitution, ibig sabihin, you are also disrespecting the Filipino people who are paying your salaries. Diba? And who is she para tanggihan ang deliberation ng kanyang budget? Ang sabi pa niya, dadalo lang daw siya pag dumalo din ang presidente. Hello, excuse me po VP Sara. Ang atin pong presidente ay napaka-busy po at ang kanyang schedule po ay napaka-hectic. Lalong-lalo na po ngayon dahil sa nangyaring typhoon sa mga kababayan natin dyan sa Masbate at yung nagkaroon po ng lindol sa Cebu. So, kinakailangan po ng ating presidente na magpunta roon para tumulong at ipakita po ang kanyang suporta sa ating mga kababayan, no? Kaya dapat sana VP Sara naiintindihan mo ang mga ganitong sitwasyon, no? Hindi naman po kayo masyadong busy VP Sara, di ba? Pa-travel nga po kayo. Tapos may time pa po kayong dumalo sa Senate session para pakinggan nyo yung privilege speech ni Chis Escudero, di ba? So what is your problem? Di ba? You are a lawyer. You should know how to defend your OVP budget, di ba? Pero nung nakaraang mga taon,
dumalo nga siya sa budget deliberation, pero ano ang laging sinasabi niya? I forgo the opportunity to defend the OVP budget and I leave it to the House of the Representative to decide. Yun ang lagi niyang sinasabi, di ba? VP Sara, ano ba? Ano ba talaga ang balak mo? No? So, let's continue. She can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate President in his privilege speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President. Correct. Why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President Correct. to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President. And in due time, I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. I actually intended initially to move for zero budget for the Office. Narinig nyo. Tatapyasan daw po ang proposed budget ng OVP dahil sa hindi pagdalo ng BC Presidente. No? Enough is enough, sabi nga ni Kong Dilima. Kung ako kay Kong Dilima, sabihin ko, 1 is enough, 2 is too much, 3 is dangerous, hindi ka na Vice Presidente bukas. Di ba? Dapat ang ganun ang sinabi ni Kong Laila de Lima, no? Ay, pambihira. Natatawag si VP Sara ng mga bratinela, pusit, or whatsoever dahil sa kanyang pinapakitang actions na ano ba yun? Parang hindi naaayon sa kanyang posisyon sa gobyerno, di ba? Tapos yung the way siya magsalita, I don't know how to explain, but bilang second highest position of the land, dapat yung the way you talk, your actions must be professional, right? Am I right? Ay, sus, Ginoo, pambirang buhay. Anyways, let's just leave it to the House of the Representative to decide. Anyway, ayaw niyang ipagtanggol, then whatever the outcome ng budget deliberation ng House patungkol dito sa budget ng OVP, then wala na tayong magagawa dyan. Diba? So be it. Right? So, yun lamang po ang ating topic for this morning, no? So, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel, rather. So, mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye. Mabuhay ang bagong Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. See you when the time is right. Bye-bye.